Alright mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At medyo magpapakita lang tayo ng appearance sa YouTube channel natin para masanay naman kayo sa aking pangit na pagmumuka. Pero hindi yan ang ating tatalakayin mga kaplastik ha. Ang tatalakayin po natin ay regarding dito kay Pura Loca Vega na nakulong na po mga kaplastik si Pura Loca Vega at binigyan ng warrant arrest, di ba? Dahil sa kanyang pagbablasphemy ng personalidad ni Panginoong Jesucristo mga kaplastik. So panoorin natin yung video mga kaplastik kung bakit siya o ano ba ang magiging kahinatnan ng buhay niya ngayon ay alam mo kasi mga kaplastik kaya naman pala nilang ipakulong itong si Pura Loca Vega. Bakit umabot pa sa point na pinersona non grata siya sa iba't ibang lugar? So panoorin natin yung video. Nakakulong ngayon ang Pinoy drag queen na si Pura Loca Vega. Kaugnay pa rin niya ng kaso dahil sa viral performance kung saan nakabihis na Nazareno siya. Nakatutok si Rafi Tima. 3 buwan matapos ang insidenteng ito na nag-viral at ikinagalit ng iba't ibang religious groups, inaresto at ngayon ay nakakulong ang drag performer na si Amadeus Fernando Pahente o mas kilala sa pangalang Pura Loca Vega. Ang kanyang kaso, paglabag sa immoral doctrines, obscene publications and exhibitions and indecent shows na isinampa ng isang grupo sa Maynila. Sinampa ng grupo sa Maynila mga kaplastik, at tandaan mo yan, indecent hindi ko na matandaan basta regarding ito sa pagmamakeri niya sa ating Panginoong Jesucristo mga kaplastik. At marami kasing nagalit sa kanya, instead na humingi ng tawad ay nagmalaki pa siya na hamunin yung mga netizens, di ba? Hamunin mo yung mga netizens and tuloy pati yung local government ng mga karatig probinsya at Metro Manila ay pinersona non grata ka na dahil sa ginawa mo. So ano ang point of view doon? Hindi naman dahil sa ginawa hindi lang dahil sa iyo. Kaya parang tinuturuan mo yung mga tao na maging pastos sa Panginoon. Bagamat batid daw niyang may nakasampang kaso laban sa kanya, nagulat pa rin daw siya sa paglabas ng warrant of arrest. Ba't ka magugulat? Una sa lahat, di mo kailangan ng tingnan natin Did not receive the subpoena. When we went there, sa ibang address po siya na ibigay. I'm still processing it. Payapa naman. At alam mo mga kaplastik, hindi mo kailangan magulat na bakit hindi ka binigyan ng subpoena bago ka arestuhin. Kasi pwede naman nilang gawin yon. Kasi noon ka pa ini-issue about dyan. Diba? Kung tumigil ka lang sa pagiging bastos mong tao. At kung mapapansin nyo mga kaplastik, parang naka-illuminati siya, na symbolic yun na ang tao, itong taong to hindi naniniwala sa Diyos mga kaplastik diba? Yung ganyang klaseng symbolic ng Illuminati mga kulto yan diba? Parang kagaya ni ni Senyor ano ba yun? Senyor na yun, yung Senyor Alupian na yun. Yung nag-viral nakaraan mga kaplastik. Senyor ewan ko na, nakalimutan. Sa mga pulis para masiguradong nandun, nagpakilala muna bilang delivery riders. Nung nakita nila si Loca Vega, nagpakilala silang pulis, binasahan naman siya ng rights niya, sinabi yung warrant of arrest against him, peacefully naman siya sumama dito. Paano kung wala namang in-order si Pura Loca Vega na parcel, di ba? Wala namang in-order siya sa na wala siyang i-expect na may di-deliver sa kanya. Ba't kailangan mo magpanggap? Pwede naman kayong pumunta ng formal, di ba? Tsaka isa pa, saan magtatago yan nakapersona non grata na ngayong tao. Tsaka matapang naman siya, di ba? Yung mga hamon niya sa mga tao, sa netizens, pati sa inyo, na hindi siya natatakot makulong, di ba? Dahil malakas ang loob niya baka mamaya may connection yung taong yan
Ba't kailangan nyo pa magpanggap na delivery rider? Iisa lang naman yung taong arestuin nyo, hindi naman most wanted yan na drug lord o sindikato. Ba naman yan? 72,000 pesos ang itinakdang piyansa para sa kaso. Hanggang ngayon, pinaninindigan ni Pahente ang kanyang ginawa. My intention was never to mock. I also would not like to invalidate their feelings. If they feel hurt or they feel offended, it's their right to feel such. O, diba? Hindi siya natatakot at hindi rin siya magsusorry, oh. Hindi rin siya magsusorry, wala siyang pinagsisisihan sa mga ginawa niya after nung drug niya doon sa isang bar. Diba? Wala siyang pinagsisisihan. Yan yung mga tao na alam niya sa sarili niya na napakawalang yan yung tao. At talagang nakakatuwa, ang ikinatutuwa niya na maraming nagagalit sa kanyang mga pananaw. Kasi nga nakita mo, 'di ba, naka-Illuminati. Parang membro yata ng kulto 'to eh. Bukod sa Maynila, may 3 pa raw siyang kinakaharap na kaparehong kaso sa Quezon City. Diba? 3 kaso 'yun, mga kaplastik. Ano yan? Bali 4. Siguradong kulong ka lang, hindi na 72,000 ng iyong piyansa. Di ba? Sus Mariosep, ito yung ginawa mo ngayon. May singil na ngayon. Tapos hindi ka pa nagsisisi at pinagmamalaki mo pa rin na ginawa mo yan. So basahin natin yung comment, mga kaplastik. Good luck sa'yo sa kulungan. Malamang baka gustuin mo dyan. Daming boys dyan. Sabi naman ni Gerson Rojas na Balta, mga kaplastik, freedom of expression yan. Is an art. Maraming ganyang mga artist ang gumagawa. Bakit hindi nila hanapin yun? Hindi naman mukha ng Panginoong Hesus yun at hindi ganun ang suot niya. Di ba tandaan natin yung nag-viral na video, ano ba suot ni Pura doon? Di ba yung parang nasareno siya na may halo tapos nakapula siya? Hindi ba yun nakasuot na Panginoong Hesukristo? Na yung imahe niya ay ayon sa paniniwala ng imahe ng mga Katoliko. Di ba? Dapat yung bar na pinagganapan nila, inaresto rin dahil tinotolerate nila ang ginawa niya. Baga, may dalawa tayong factor dyan, mga kaplastik. Pwedeng hindi alam ng may-ari ng bar yung kung ano yung kanilang ginanap. O maaaring alam ng bar pero wala na siyang pakialam doon dahil kita ang pinahabol doon. So, which either sa dalawa, pwedeng madama yung may-ari ng bar at kasuhan, pwedeng hindi. Kasi nga sabihin lang niya na hindi naman niya alam na ganito palang gagawin nila sa loob, na mangmamakeri siya ng Panginoon, di ba? Kasi parang naging natural na rin kasi marami na rin kasi yung gumagawa ng mga nagpapanggap na Diyos, di ba? Panindigan pa kung ako sa iyo, humingi ka na lang ng tawad, sabihin mo na hindi mo intensyon ang masama sa ginawa mo. Kung ayaw mo mabulok ka na agad sa loob, di ba? Hindi naman, nakita mo naman sa video nagmamalaki siya at pinaninindigan niya na hindi mali yung ginagawa niya. Isa ng art daw. At ito pa, di naman puro Luca Vega ako. Ay, hindi naman pro Luca Vega ako. I really hates the things that Luca Vega did. What I mean is, ang bilis na mapaglabas ng warrant para sa kanya. Pero ang iba dyan, proven na ang nakapatay, bakit di pa rin mabigyan ng warrant? Alam mo sa Maria, matagal na po yung issue niya. Matagal na po yung issue about kay Pura. Bago ka pa magsabi na hindi agad naglabas ng warrant, hindi nag-ano ng subpoena. Kasi noon pa lang, binabala na siya nung nag-ano siya sa probinsya. Persona non grata na siya noon, hindi pa siya nagtanda. Sa halip, proud pa siya. Di ba? Kaya ganun. And then
Sabi naman ni Juan Carlos, mga kaplastik, dito yung singer sabihin mo nga kung ilang taon ka makukulong pag natalo ka sa kaso. Sabihin mo dagdagan nyo pa. So, actually, hindi pa naman, gumugulong pa naman yung kaso abot sa kanya. So, kung meron pa siyang kasong 3 sa Quezon City, so, madadagdagan pa yung asunto niya. Hindi lang 72,000 pesos ang piyansa niya, ay pwedeng maaaring madagdagan pa yung kanyang pagkakakulong kung ilang taon man yun. Ayan. So, maging leksyon nito sa mga content creator o sa mga tao dyan na balak na gayahin tong si Pura Luca Vega na nag-i-impersonate ng Diyos. Di ba? Kabastusan nga naman yan dahil kahit sabihin mo na ikaw hindi ka naniniwala sa Diyos, mga kaplastik, ay sarilinin mo na lang yon at wag ka na lang gumawa ng mandamay pa ng mga tao na naniniwala ng may Diyos. Kaya, kita mo naman sa suot niya, mga kaplastik, na Illuminati, kulto, yan yung mga tao na hindi naniniwalang may Diyos. Pero lingid sa kaalaman ninyo, yung katawang mong yan, hiram mo lang din sa Diyos yan Kaya wala kang may pagmamalaki, Pura Luca Vega. Kung tutusin, dapat magpasalamat ka pa, nabubuhay ka pa kahit galit ka sa Diyos, di ba? Mahal ka pa rin ng Diyos kahit papaano, nabubuhay ka pa rin. Tapos ganyan pag ginagawa mo, di ba? Dinidisrespect mo yung Diyos. O let's say sabihin natin hindi yan ang actual na itsura ng Diyos na nakikita ngayon natin sa mga simbahan. Pero ang pino-point of view natin is yung mga taong na-insulto sa'yo. 'Di ba? Na pati yung cross hinahawakan mo pa at minamakiri mo. Nakulang na lang kung pinabayaan ka, baka pumunta ka pa sa Vatican at doon ka magkalat. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sul, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Kambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.